3 na pinakamasamang prutas na dapat mong iwasan at 3 na dapat mong kainin pagkatapos ng 60 taon. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang prutas na nakahilig sa iyong kusina ngayon, ang iyong laging pinaniniwalaan na nakabubuti sa iyong kalusugan, ay maaaring siya palang nagpapahina sa iyo, nagpapalabo ng iyong isipan at maging nagpapabilis ng iyong pagtanda? Ito ang nakakagulat na katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga senior. Ipinakikita ng mga pag-aaral ngayon na ang ilang mga prutas, mismo ang mga inirerekomenda sa mga diet book at health magazine, ay maaaring magpataas ng inflamasyon ng higit 300% sa loob lamang ng 1 linggo. Ang iba naman ay napakabilis magpataas ng blood sugar na sa loob ng ilang oras ay makakaramdam ka na ng pagkahilo, pagkapagod at matinding pagnanasa na kumain pa. At ang pinakanakakatakot na bahagi, ang mga prutas na ito ay patuloy na itinatanghal bilang healthy, kahit na para sa mga senior na lampas sa 60 taon-taon, maaaring unti-unti nitong sinisira ang iyong lakas, ang iyong puso at maging ang iyong memorya. Ito mismo ang ating tutuklasin ngayon. Ang 3 na prutas na dapat mong iwasan pagkatapos ng 60 at ang 3 na dapat mong kainin araw-araw. Ang bawat katotohanang iyong maririnig ay suportado ng peer-reviewed na siyensya at mga totoong kaso mula sa buhay. Ngayon, magsimula tayo sa unang prutas sa listahan ng mga mapanganib. Ang isang maaaring nasa iyong ref ngayon, na unti-unting sumisira sa iyong katawan mula sa loob palabas. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1. Grapes. Sa unang tingin, mukhang napaka-harmless nila, hindi ba? Ang isang makatas na ubas mula sa frigider ay tila isang perpektong magaan na merienda. Ngunit narito ang nakakatagong panganib. Ang ubas ay isa sa mga pinakamasamang prutas na maaaring kainin ng mga senior ng araw-araw. At ipinapaliwanag ng agham kung bakit. Una, ito ay isang sugar bomb na walang preno. Ang ubas ay naglalaman ng humigit kumulang 16 na gramo ng asukal bawat 100 gramo. Ngunit halos wala itong fiber na magpapabagal sa absorption nito. Ibig sabihin, sa bawat sandaling magsubok ka ng isang ubas, ang asukal ay dumadaloy ng diretso sa iyong bloodstream. Para sa mga mas batang tao, kayang i-buffer ng katawan ang mga ganitong biglaang pagtaas. Ngunit pagkapasok ng edad 60, ang iyong pancreas at mga cells ay nawawala na ng sensitivity sa insulin. Ang sugar overload na ito ay nagdudulot ng tinatawag ng mga siyentipiko na postprandial hypoglycemia, isang matinding pagtaas ng blood sugar na sinusundan ng isang matinding pagbagsak nito. Ang resulta, panginginig, pagkapagod, pagkahilo at isang matinding pagnanasa para sa mas maraming asukal. Ikalawa, ito ay naiuugnay sa panganib ng diabetes sa mga senior. Isang 5 taon, pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology ang sumubaybay sa mahigit 1,200 nasa hustong gulang na lampas 60 taong gulang. Ang mga senior na kumain ng mahigit 150 gramo ng grapes araw-araw ay nagpakita ng 34% na pagtaas sa fasting blood sugar levels at may 28% na mas mataas na panganib na magkaroon ng type 2 diabetes kumpara sa mga naglimitado sa pagkonsumo ng 50 gramo bawat linggo. Pag-isipan iyan, isang prutas na itinuturing ng karamihan na healthy ay maaaring palihim na magtulak sa iyo palapit sa diabetes. Para sa isang totoong buhay, pangalanan natin si Meline, isang 72 taong gulang na lola mula sa Pasig City. Halos gabi-gabi siyang merienda ng ubas, sa pag-aakalang ito ay mas ligtas kaysa sa mga cookies o candy. Sa loob ng 1 taon, napansin niya ang brain fog, matinding pagkapagod sa hapon at unti-unting pagtaas ng timbang sa kabila ng malusog na pagkain. Nang magpa-blood work siya sa kanyang doktor, ang kanyang fasting glucose ay tumaas na sa antas ng pre-diabetic. Matapos niyang itigil ang ubas at pinalitan ito ng blueberries,
Nag-stabilize ang kanyang enerhiya at bumalik sa normal ang kanyang blood sugar sa loob ng 3 buwan. Kung kailangan mo talagang kumain ng ubas, limitahan ito sa hindi hihigit sa 10 hanggang 12 piraso sa isang pagkakataon at laging isabay ito sa protein o healthy fat tulad ng isang dakot ng almonds upang mapahina ang matinding pagtaas ng asukal. Number 2, pineapple. Ang pineapple o pinya ay madalas itanghal bilang isang milagrosong prutas. Malamang ay narinig mo na ang tungkol sa enzyme nitong bromelain na pinupuri dahil nakakatulong sa inflamasyon. Ngunit para sa mga senior na lampas 60 taong gulang, ang pinya ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo at ang mga ebidensyang pang-agham ay nakakagulat. Una, ang bromelain ay hindi palaging nakakabuti. Ang bromelain ay isang enzyme sa protina. Mukha man itong nakakatulong hanggang sa mapagtanto mo na ang lining ng iyong tiyan ay gawa sa protina. Sa mga mas batang nasa hustong gulang, ang lining ng tiyan ay makapal at matatag. Ngunit pagkapasok ng edad 60, ito ay natural na kumukupas at nagiging manipis na nagpapadali sa pagkasira, parang tissue paper na lamang kumpara sa katad. Kapag ang bromelain ay napunta sa tissue na iyon, hindi nito nakikilala ang pagkakaiba ng steak na iyong kinain at ng mga protina na nagpoprotekta sa iyong tiyan. Maaari itong magsimulang mag-erosyon sa iyong protective barrier na naglalagay sa iyo sa panganib ng ulcers, iritasyon at pananakit ng tiyan. Pangalawa, ito ay lubhang acidic at mas mapanganib para sa mga senior. Bukod sa bromelain, ang pinya ay sobrang acidic na may pH na nasa pagitan ng 3.2 at 4.0, malapit na mismo sa acidity ng gastric acid. Ang acidity na ito ay lumilikha ng perpektong kondisyon para sa acid reflux, heartburn at iritasyon sa esophagus. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Gastroenterology ang nakatuklas na 62% ng mga adulto na higit sa 60 taong gulang ay nakakaranas ng malalang reflux pagkatapos kumain ng pinya. Kung ikaw ay mayroon ng reflux o GERD, ang pagkonsumo ng pinya ay maaaring magparagdag pa sa iritasyon. Pangatlo, ito ay isang blood sugar bomb. Huwag kalimutan ang asukal. Ang isang tasa ng hiniwang pinya ay naglalaman ng humigit kumulang 16 na gramo ng asukal katulad ng sa ubas. Ngunit dahil ang pinya ay kulang din sa fiber, ang asukal ay mabilis na naa-absorb at nagdudulot ng mapanganib na pagtaas ng blood sugar. Isang pag-aaral na sumaklaw sa 2,300 katao na lampas sa 65 taong gulang ang nagpakita na ang mga regular na kumakain ng pinya ay may hemoglobin A1C levels na 41% na mas mataas kumpara sa mga hindi kumakain nito. Ang A1C ay parang report card ng iyong blood sugar sa loob ng 3 buwan. Para sa mga senior na mayroong prediabetes o diabetes, yan ay isang tahimik ngunit malubhang banta. Kung nagnanasa ka ng isang tropikal na prutas, mas ligtas na pumili ng papaya. Ang papaya ay naglalaman ng papain, isang mas banayad na enzyme na tumutulong sa panunaw sa halip na atakehin ang lining ng iyong tiyan. Ito ay mas mababa ang acidity, mas magaan para sa sensitibong digestive system, at mayaman sa vitamina C at antioxidants nang walang mga mapanganib na side effect. Kung kailangan mo talagang kumain ng pinya, limitahan ito sa 2 maliliit na piraso lamang. Huwag itong kainin nang walang laman ng tiyan. At kung ikaw ay umiinom ng mga blood thinner, mas mainam na iwasan ito ng lubusan. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Dalandan. Sa loob ng maraming dekada, ang dalandan ay itinuturing na simbolo ng kalusugan, sagana sa vitamina C, mahusay para sa immunity,
at isang staple sa hapagkainan. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Para sa mga senior na lampas 60 taong gulang, ang araw-araw na pagkonsumo ng dalandan ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo. Una, ang citric acid nito ay nag-e-erode ng iyong mga ngipin. Bawat katas ng dalandan ay puno ng citric acid. Habang ang enamel ng mga mas bata ay may kakayahang labanan ang erosyon na ito, ang enamel ng mga senior ay natural na kumukupas at nagiging manipis sa pagtanda na nagpapadali sa pagkasira. Isang pag-aaral sa Journal of Dental Research ang nakatuklas na ang mga nasa hustong gulang na lampas 60 na kumukonsumo ng citrus araw-araw ay nakaranas ng 3.7 beses na mas maraming enamel loss kumpara sa mga naglimitado ng citrus intake. Nagdudulot ito ng tooth sensitivity, cavities, at maging tooth loss, mga problemang maaaring lubhang magpababa ng kalidad ng buhay. Pangalawa, pinapalala ng dalandan ang inflamasyon sa mga kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda, ang inflamasyon ay nagiging isang laban. Sa kasamaang palad, ang dalandan ay maaaring magpalala ng arthritis pain at stiffness sa halip na tulungan ito. Ang Arthritis Foundation ay nagsagawa ng pag-aaral sa halos 1,000 na senior at nakatuklas na ang mga araw-araw na kumakain ng dalandan ay nag-ulat ng 45% na mas mataas na joint pain scores at dagdag na 38 minuto ng morning stiffness kumpara sa mga hindi kumakain ng citrus. Ang iyong morning glass ng dalandan juice ay maaaring palihim na nagpapagatong sa pananakit ng iyong mga tuhod at balakang. Pangatlo, ang mga nakatagong pesticides ay nagkukubli sa ilalim ng balat. Karamihan sa mga senior ay sinasabihan na kumain ng puting pit sa ilalim ng balat ng dalandan dahil ito ay mayaman sa nutrients. Ngunit narito ang nakakatagong panganib, doon mismo kumokonsentra ang mga pesticides. Ang balat ng dalandan ay kumikilos parang espongha na sumisipsip ng mga kemikal na inispray dito. Ipinakikita ng lab testing na ang mga pesticides ito ay hindi nananatili lamang sa surface. Ito ay pumapasok sa laman na nangangahulugang napapasok mo ito kahit pabalatan mo ang dalandan. Para sa mga matatanda na may mahinang detox system, ang mga chemical na ito ay naipon at maaaring mag-ambag sa hormone imbalance, immune stress at brain fog. Pang-apat, nakikipag-ugnayan ang dalandan sa mga gamot. Ito ang bihirang binabalaan ang mga senior. Ang dalandan ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na furanocoumarins na nakagagambala sa anti-cytochrome P450 enzymes, ang mismong sistema na ginagamit ng iyong katawan para i-process ang mga gamot. Ang resulta, ang iyong mga prescription ay maaaring pumasok sa iyong bloodstream sa mas mataas na dosis kaysa inilaan. Ang blood levels ng statins, mga gamot sa kolesterol, ay maaaring tumaas ng 20%. Ang mga calcium channel blockers para sa blood pressure ay maaaring lumobo ng 35%. Ang ilang antidepressants ay tumataas ng halos 30% na nagpapataas ng panganib ng side effects. Ibig sabihin, ang iyong healthy morning orange ay maaaring gawing mapanganib na overdose ang iyong mga gamot. Mula sa panganib patungo sa paggaling, ang mga prutas na nagpapanumbalik ng lakas pagkatapos ng 60. Natalakay na natin ang 3 na prutas na dapat mong iwasan: ubas, pinya, dalandan. Bawat isa ay palihim na nag-uubos ng iyong enerhiya, nagpapataas ng iyong blood sugar o nagpapalala ng pamamaga ng iyong mga kasukasuan. Ngunit narito ang magandang balita. Narito ang 3 na pinakamahusay na prutas na dapat mong kainin araw-araw pagkatapos ng 60. Simula sa isang jewel red na prutas na literal na makakatulong na i-recycle ang iyong pagod at tumatandang mga cell pabalik sa mga sariwa at malakas na mga cell. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 1. Pomegranate. Kung may isang prutas na karapat-dapat sa titulong ang anti-aging powerhouse, ito ay ang pomegranate o granada.
Sa ilalim ng matigas na balat na parang ruby nito ay naroon ang daan-daang buto na puno ng mga compound na makapagpapanumbalik ng iyong enerhiya, magpoprotekta sa iyong puso at magpapatalas ng iyong memorya. Para sa mga senior na lampas 60 taong gulang, ang Granada ay hindi matatawaran ang kahanga-hanga. Narito kung bakit. Habang tayo ay tumatanda, ang isa sa mga pinakamalaking tahimik na problema sa ating mga selula ay ang tinatawag na mitophagy decline, ang natural na proseso kung saan nililinis ng iyong katawan ang mga luma at nasirang mitochondria, ang power plants ng iyong mga selula, at pinalitan ng mga ito ng mga bago at epesyente. Kapag humina ang cellular recycling system na ito, bumababa ang iyong enerhiya, humihina ang iyong mga kalamnan, at nagiging foggy ang iyong utak. Dito papasok ang mga polyphenols ng Granada. Sa loob ng iyong bituka, ang mga compound na ito ay nagiging isang bagay na tinatawag na urolithins na muling pinapagana ang iyong mitophagy. Isaalang-alang ito na parang paglilinis ng mga kalawang at lumang baterya sa iyong katawan at pagpapalit ng mga ito ng mga sariwa at malakas na baterya. Bigla na lamang ang iyong mga kalamnan, utak at mga selula ng puso ay magsisimulang gumana na parang mga ito ay mas bata ng ilang taon. At hindi lamang ito siyensya, ito ay totoong buhay. Kunin natin si Helen, isang 72 taong gulang na retiradong nurse. Nakikibaka siya sa brain fog at paninigas ng kanyang katawan sa kanyang mga morning walk. Hinikayat siya ng kanyang anak na magdagdag ng kalahating Granada sa kanyang almusal na yogurt araw-araw. Sa loob ng 2 buwan, kapansin-pansing tumaas ang kanyang enerhiya at sinabi niya sa akin na sa wakas ay nakaramdam na siya muling gising. Ipinabalita kalaunan ng kanyang doktor ang mga improved blood flow marker, kung paano ito gamitin ng pinakamainam. Kumain ng kalahating Granada araw-araw sa pamamagitan ng pag-scoop ng mga buto nito. O uminom ng 4 hanggang 8 ounces ng purong unsweetened na katas na may halo ng tubig upang mabawasan ang sugar load. Idagdag ang mga buto sa mga salad, smoothies o kahit iwisik sa lutong oatmeal. Huwag itapon ang lahat ng puting inner membrane. Naglalaman ito ng mga compound na sumusuporta sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Ang panghuling pagsasaad, ang Granada ay hindi lamang nagpapabagal ng pagtanda. Tumutulong ito na baligtarin sa antas ng selula. Kung naghahanap ka ng isang prutas na nagpapanatiling flexible ng iyong mga arterya, alerto ang iyong utak. At hindi gaanong namamaga ang iyong mga kasukasuan, ang Granada ay ang perpektong simula. Number 2, cherries. Kung ang blueberries ay tinaguri ang memory berry, ang cherries naman ay ang pain reliever na mula mismo sa kalikasan. Ang mga maliliit na pulang hiyas na ito ay naglalaman ng mga compound na napakalakas na sinasabi ng mga siyentipiko na gumagana ito sa mismong mga landasan na tinatarget ng mga gamot sa arthritis at gout. Ngunit walang mga side effect. Para sa mga senior na lampas 60, ang cherries ay hindi lamang isang matamis na pampagana. Ito ay isang lifeline para sa mga kasukasuan, pagtulog at pangkalahatang vitalidad. Narito ang nagpapakahulugan sa cherries. Ito ay mayaman sa anthocyanins at quercetin, mga natural na compound na direktang pumipigil sa COX-1 at COX-2 enzymes, ang eksaktong mga target ng mga anti-inflammatory na gamot tulad ng ibuprofen. Sa halip na umabot sa isang bote ng gamot, isipin na lamang na umabot sa isang dakot ng cherries at makakuha ng katulad na ginhawa sa isang mas ligtas at mas natural na paraan. Mga ebidensyang pang-agham na hindi maikakaila. Isang pag-aaral sa University of Michigan ang nakatuklas na ang mga senior na kumain ng isang tasa ng tart cherries araw-araw ay nagpababa ng kanilang uric acid levels ng 15% sa loob lamang ng 48 oras. Para sa mga nakikibaka sa gout, ang mga resulta ay lalong kapansin-pansin. Ang mga atake ng gout ay bumaba ng 75% sa loob ng 6 na buwan. Ang isa pang clinical trial ay sumubok ng tart cherry juice sa mga nasa hustong gulang na lampas 60 na may insomnia.
Pagkatapos ng 2 linggo, ang mga kalahok ay natulog ng average na 84 na minuto ng mas mahaba bawat gabi at nagkaroon ng 12% na pagpapabuti sa sleep efficiency. Bakit? Ang cherries ay isa sa mga tanging natural na pinagmumula ng melatonin, ang hormone na humihinto ang iyong katawan sa paggawa pagkapasok ng edad 60. Pinoprotektahan din ng cherries ang iyong puso. Sa isang large-scale na pag-aaral, ang mga senior na kumain ng cherries ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo ay may mas mababang C-reactive protein, CRP. Isang pangunahing marker ng inflamasyon na nauugnay sa sakit sa puso at stroke. Ngunit ang mga benepisyo ay lumalawak pa. Ang cherries ay tumutulong na mapabuti ang muscle recovery at mabawasan ang exercise-related na pananakit na napakahalaga kung ikaw ay nagsisikap na manatiling aktibo habang tumatanda. Tumutulong din ang mga ito na i-regulate ang blood sugar at babaan ang oxidative stress, 2 tahimik na driver ng pagtanda na nagnanakaw ng enerhiya at kalayaan sa mga senior. Kung paano idagdag ang cherries sa iyong routine. Targetin ang 20 hanggang 25 sariwang cherries araw-araw tuwing panahon ng ani. Kapag hindi available ang sariwang cherries, pumili ng unsweetened na frozen or tart cherry juice, mga 8 onsa bawat araw. Kainin ang mga ito pagkatapos ng hapunan upang mapakinabangan ang sleep-enhancing na melatonin content nito. Pumili ng organic kung maaari dahil ang cherries ay partikular na madaling kapitan ng mga residue ng pesticides. Ang totoo, ang cherries ay isa sa iilang prutas na naghahatid ng triple benefits, pain relief, heart protection, at better sleep para sa mga senior. Ang kombinasyong iyan ay walang katumbas na halaga. Number 3, avocado. Kung may isang prutas na dapat maging pang-araw-araw na gawain ng bawat senior, ito ay ang avocado. Hindi tulad ng karamihan ng mga prutas, ang avocado ay mababa sa asukal, mataas sa healthy fats at puno ng mga nutrients na direktang tumutugon sa mga sistema na nagsisimulang humina pagkapasok ng edad 60. Ang iyong utak, puso, mga buto at metabolismo. Marami pa ring nag-iisip na ang abukado ay nagpapataba, ngunit ang totoo ay kabaligtaran. Ang monounsaturated fats sa abukado ay parang premium na langis para sa iyong tumatandang makina. Pinapanatili nitong flexible ang iyong mga daluyan ng dugo, pinabababa ang masamang kolesterol, at pinapakain ang iyong utak ng mga fats na kailangan nito para manatiling matalas. At hindi tulad ng saging, ang abukado ay nagbibigay ng potassium nang walang biglaang pagtaas ng blood sugar na nagdudulot ng panginginig at pagkapagod. Para sa kalusugan ng puso, ang abukado ay naglalaman ng halos 600 at 70 mg ng potassium bawat serving, mas mataas kaysa sa saging. Nakakatulong ito na i-regulate ang blood pressure na isang pangunahing alalahanin dahil 70% ng mga nasa hustong gulang na lampas sa 60 taong gulang ay may hypertension. Ngunit hindi lamang sa utak at puso tumitigil ang mga benepisyo ng abukado. Ito ay puno ng lutein, isang antioxidant na pumoprotekta sa parehong iyong mga mata at cognitive function. Naglalaman din ito ng magnesium, vitamin K at folate na magkakasamang tumutulong na panatilihing malakas ang mga buto, relax ang mga kalamnan at maayos ang paggana ng mga nerbiyos. Kung paano gamitin ang abukado araw-araw, magsimula sa kalahating abukado sa umaga, ipamahid sa whole grain toast o isabay sa mga itlog para mas mapakinabangan ang nutrient absorption. Magdagdag sa iyong tanghalian na salad upang mapalakas ang benepisyo ng mga leafy greens. Itabi ang natitira para sa hapunan, durugin bilang guacamole o hiwain at isabay sa inihaw na isda o manok. Huwag matakot sa taba. Ito ang uri ng taba na kailangan ng iyong katawan. Limitahan lamang ito sa isang abukado bawat araw para sa optimal na balanse. Kunin natin si Adeline, isang 75 taong gulang na retiradong propesor na nakikibaka sa mataas na blood pressure at maagang senyales ng memory decline. Matapos imungkahi ng kanyang doktor ang gamot, nagpasya muna siyang gumawa ng mga pagbabago sa kanyang dieta. Nagsimula siyang kumain ng isang abukado araw-araw,
kalahati sa almusal, kalahati sa hapunan. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang blood pressure ay bumaba mula 128/72 patungong 126/80 at iniulat niya ang mas malinaw na pag-iisip at mas mahusay na memorya. Humanga ang kanyang doktor, anupat binawasan niya ang kanyang pagdepende sa gamot sa blood pressure. Ang panghuling pagsasaad, ang abokado ay hindi lamang pagkain. Ito ay gamot na nagbabalat kayo bilang prutas para sa mga senior. Nagbibigay ito ng perpektong kombinasyon ng brain fuel, heart protection, at nutrient absorption na hindi kayang tularan ng anumang pill. Kaya narito na ang katotohanan tungkol sa mga prutas pagkatapos ng 6 na po. Ang ilan sa mga tinatawag na healthy na option tulad ng ubas, pinya at dalandan ay maaaring magpataas ng iyong blood sugar, sumira sa iyong mga kasukasuan, pahinain ang iyong panunaw at palihim na magpaedad sa iyong katawan mula sa loob palabas. Maaaring mukhang hindi nakakapinsala ang mga ito sa iyong kusina, ngunit para sa mga senyor, maaari ang mga ito ay mga tahimik na sumisira ng iyong kalusugan at kalayaan. Ngunit narito ang magandang balita. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang mga prutas araw-araw, maaari mong labanan ang inflamasyon, protektahan ang iyong puso, patalasin ang iyong memorya, at maging ibalik ang lakas at balanse na akala mo ay nawala na magpakailanman. Ang mga prutas tulad ng pomegranate, cherries at avocado ay hindi lamang merienda. Ang mga ito ay mga kagamitan upang matulungan kang tumanda ng mas malakas, mabuhay ng mas matalino, at manatiling independente ng mas matagal. Tandaan ito, ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng paghina. Ito ay nangangahulugan ng pag-angkop, paggawa ng mas matatalinong pagpipilian na umaayon sa kung ano ang kailangan ng iyong katawan ngayon. At ang mga pagpipiliang iyon ay nagkakalakip. Isang abokado sa halip na saging. At sa paglipas ng mga linggo at buwan, pasasalamatan ka ng iyong katawan ng mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at mas kaunting pananakit. Ngayon ay ikaw naman. Alin sa mga prutas na ito ang madalas mong kainin? At nagulat ka ba sa listahang ito? Marahil ay napaisip ka tungkol sa iyong morning routine? Ibahagi ang iyong mga sagot sa comment section. Binabasa namin ang bawat isa at ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa isa pang senyor na gumawa ng pagbabagong magbabago sa kanilang kalusugan. Ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Piliin ang tamang mga prutas at magdadagdag ka ng mga taon sa iyong buhay. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.